Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga dito po sa lungsod ng Naga. Ito po ang programang Biyaya sa Pagkaaga dito po sa himpilan ng BBS DWLV 91.9 FM. Pasimulan po natin ang ating umaga sa pamamagitan po ng pag-aaral, pagbabasa, pakikinig ng mga aral ng Panginoon upang ang kanyang mga banal na salita ay magdulot sa atin po ng katatagan, ng pag-asa. So magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po sa ating masusugid na mga tagapakinig. Hayaan po natin na ang umagang ito kahit sabihin na tayo po ay may mga problema, hayaan po natin na hindi pa rin ho dapat maputol ang ating ugnayan sa Panginoon kahit na tayo ay humaharap sa mga hamon sa buhay, mga hamon sa ating pananampalataya. So magandang umaga sa inyong lahat, magandang umaga kay Sister Nelda Mabait at sa buong Mabait family. Magandang umaga din po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. at sa lahat pa po ng mga makakapanood ngayon live sa Facebook at sa lahat ng makakapakinig ngayon sa kanilang mga transistor radio sapagkat tayo ay on air and online. So sige po, sa kaiksian po ng ating oras, pasimulan na po natin ang ating pag-aaral at naway kayo ay nasa mabuting kalagayan at kayo po ay mayroong taglay na kapayapaan sapagkat yan po ang ating panlaban, yung kapayapaan na mula sa Panginoon na kahit nandyan sa ating harapan, pinagdadaanan natin at nakikita natin yung mga sa tingin natin parang ambigat, parang mahirap bumangon sa alam nyo, yung mga katatapos lang ho natin ng mga kalamidad, pero purihin po natin at pasalamatan ng Diyos, kinaawaan niya tayo dahil hindi po umiba ang direksyon ng Bagyong Pipito, humina ang kanyang lakas, at tulungan nawa ng Panginoon yung mga talagang tinamaan ng lakas ni Bagyong Pipito. Sumainyo ang tulong at kayo ay makabangon muli sa pinagdadaanan po ninyo. Magandang umaga po kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort at magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido. Magandang umaga kay Pastora Margarita de los Santos. Okay, tuloy na po tayo mula po rito sa Hebreo Kabanatang 6 talatang 19. Ganito po ang nasusulat. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. So ang Diyos po ang magpala ng ating pusong pagtatamnan ng kanyang banal na salita. Manalangin po muna po tayo. Ama naming Diyos sa langit, sa mga sandali pong ito, kami ay nagpapakumbaba, dumudulog sa iyo, kalakip ng pusong nagpapasalamat. Salamat pong muli sa buhay na taglay namin ngayon, na kahit may mga suliranin ang buhay,
Salamat at patuloy mo kaming binibigyan ng kalakasan, ng kapayapaan upang ang mga pinagdadaanan at pagdadaanan pa po namin sa aming buhay na sumusubok ng aming pananampalataya, ito'y aming makayanan at mapagtagumpayan dahil sa iyong tulong, dahil sa iyong awa. Ito ang aming dalangin sa pangalan Ama ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ngayon pong umaga, magandang umaga kay Brother Daniel Disembrada Diu. Yan. So, magandang umaga din po kay Sister Anita Peña. So, sige, tuloy-tuloy na ho tayo ang ating pag-aaralan. Ang aking tatalakayin po sa inyo ngayong umaga ay pinamagatan kong ang angkla ng ating kaluluwa. Ano po? Ang angkla ng ating kaluluwa. Sa panahon po na ang buhay ng tao ay dumaranas ng samot-saring mga hamon, mga suliranin, mga problema. Ang kadalasan pong hanap ng tao ay seguridad. Kapag tayo ay dumaranas hindi lamang ng mga espiritual na kalamidad, kundi literal na kalamidad, ang hanap ng tao ay isang masasandigan, isang seguridad na maaasahan. Iyon ang likas po nating mga tao. Ito ang dahilan kung bakit kung hindi ka marunong manalangin kapag walang kalamidad sa buhay at sa literal na kalamidad, pagka nandyan na po talaga ang realidad ng espiritual o literal na kalamidad, ang tao po, ang tendency po sa tao ay manalangin talaga at humingi ng tulong, ng awa sa alam niya na makatutulong sa atin. Ganun po talaga ang naturalesa ho natin. Pero ngayong umaga, bagaman ang orihinal na konteksto nitong binasa kong talata ay ito ay isinulat sa mga Jewish Christians noong panahon, sapagkat nung panahon na iyon sila ay dumaranas po ng mga pag-uusig, ng mga tukso, pero ang layunin po ng sumulat ay para ang mga mananampalatayang Kristiyano ay matuon ang kanilang pag-asa, ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, na siya pong panggagalingan po ng ating pag-asa. Kaya nga po ngayong umaga, ang tatalakayin po natin ay ang angkla ng ating kaluluwa. Kadalasan, kung bakit tayo nakakaramdam o kung bakit ang tao nakakaramdam ng labis na pagkatakot ay sapagkat ang gustong mangyari ng tao, kaligtasan lamang sa mga literal na mga kalamidad sa buhay. Pero bihira sa mga tao ang nag-iisip na kaya ako lalapit sa Diyos ay sapagkat kailangan ko talaga siya sa buhay ko. Higit na mahalaga ang kaligtasan ng aking kaluluwa. Bihira ang ganyang tao. Kaya ngayong umaga, gusto ko muna pong ipaliwanag sa atin, ano po bang ibig sabihin ng angkla? Anchor for the soul. Ano pa ang ibig sabihin ng angkla? Ang angkla po ay isang kagamitan na madalas ginagamit sa malalaki ang mga dambuhalang barko, na kapag ito ay hinulog at pinakapit sa isang matibay na pagkakapitan, ito ang nagiging angkla kahit dambuhalang barko yan. Pagka nakaangkla na, mananatili siya doon sa lugar na iyong kahit pasabihing siya ay sinasalpok-salpok ng malakas na mga alon. Mananatili siya doon. Paggalaw-galaw yung barko dahil sa lakas ng alon, pero doon lang siya. Kaya yun ang layunin po ng angkla. Kaya po, sa buhay din natin, kung i-relate po natin ito sa angkla ng ating kaluluwa, ang ibig sabihin nito, mga minamahal kong mga tagapakinig, napakahalaga na ang angkla ng ating kaluluwa nakaangkla sa Panginoong Hesukristo.
Ngayon, tatalakayin ko po sa inyo, may ilang o kahit tatlo lang. Tatlong aspeto ng angkla kung bakit kinakailangan ang ating kaluluwa, ang ating pag-asa, ang ating pananampalataya nakaangkla sa tiyak na pagkakapitan nito. Kung ang barko nga, naninigurado na kapag inulog nila yung angkla, dapat talaga nakaangkla ito sa isang matatag na pagkakapitan. Ito po ang nakakalimutan natin sa buhay. Kapag tayo dumaranas po ng mga literal o espiritual na mga kalamidad, dilubyo, disaster, mga hamon sa buhay, kadalasan ang ugali po nating mga tao, iniaangkla natin ang ating pag-asa sa mga bagay na hindi naman talaga siguradong pwedeng pagkapitang matibay. Katulad halimbawa, kapag tayo nagigipit, kapag tayo nasa panganib, kapag tayo nasa sa isang kalagayang katatakutan, umahanap tayo ng seguridad. Umahanap tayo ng masasandigan. Umahanap tayo ng makakapitan. Pero kadalasan hindi ang Diyos yun. Yun ang nakakalungkot dyan sa bagay na yan. Kadalasan hindi ang Diyos yun. Kadalasan ang kinakapitan ng tao, kung hindi man pera, ang kinakapitan ng tao, yung mga bagay na sa kanyang palagay, pwedeng kapitan, pwedeng maasahan. Pero pagka yung bagay na yun na kinakapitan ng tao, napansin niya, nakita niya, naranasan niya, na hindi pala ito sigurado, saka lamang kakapit ang tao sa Diyos. Yan ang malungkot na katotohanan. Pero dito sa ating pinag-aaralan, gusto kong sabihin sa inyo, mga minamahal kong mga tagapakinig, na sana wala pa ang literal na kalamidad. Tumatawag na sana ng palagian ang tao sa Diyos. Dahil kinikilala po natin na ang Diyos, ang angkla ng ating kaluluwa, ang angkla ng ating pag-asa. Hindi kung kailan nangyayari na yung mga bagay na kinatatakutan, hindi kung kailan nangyayari na yung mga bagay na akala sa palagay natin pwedeng magpaguho ng ating pag-asa, saka lamang ang tao kakapit sa totoong matibay na angkla. Katulad ngayon, di ba? Itong nagdaang araw, napabalita ang super typhoon, di ba? Napipito. Ano ang tendency sa mga tao? Okay po yun, mas maganda yun na ang mga tao, ang mga Pilipino na dadaanan ng bagyong yun ay nanalangin. Bakit nanalangin? Humingi ng tulong na ang bagyo ay humina, mawala na. Pero ang tanong, bago pa ang kalamidad, ano ang ugali nating mga tao? Iyon ang sad reality doon na may mga tao natututo lang tumawag sa totoong makapangyarihan kapag sa palagay nila wala ng pag-asa doon sa dati nilang mga inaasahan. Ngayon, tatalakayin ko sa inyo dahil maiksi lamang ang ating oras. There are 3 aspects of the anchor. Kung bakit, ano ba ang purpose ng angkla? Sapagkat ang pinag-uusapan po natin ngayong umaga, the anchor for the soul. Kasi masyado tayo nakapokus dito lang sa mga nasa ibabaw ng lupa na kaya tayo tumatawag sa Diyos kasi lalo na pagka ang tao nagugutom na, nagigipit na, nasa mahirap ng kalagayan, ang lagi nating unang naiisip, kaligtasan ng ating pisikal. Di po ba? Totoo yan kahit hindi mo aminin yan. Kahit hindi natin aminin yan, yan ang realidad. Ang lagi nating concern, pisikal. Diyan ho talaga ang pinakalayunin ng tao kung bakit siya kumakapit sa isang bagay na sa akala niya maaasahan. Na sa akala ng tao doon sa pinagkakapitan natin may seguridad. Pero ilan sa mga tao ang concern talaga sa kanyang kaluluwa. Di ba? Kaya kahit nga po dito sa mundong ibabaw, napapansin natin kung saan nakapokus
ang pinagtutuunan ng tao ng pansin, nakapokus sa pagkakaroon ng maraming sasakyan, maraming pera, pero pinakita ng Diyos sa tao na sa panahon ng mga dilubyo, sa panahon ng mga natural at malalakas at nakakatakot na mga kalamidad na nakikita natin ngayon sa social media, sa pandaigdigang mga balita. Tingnan nyo, kitang-kita baga yung mga kinakapitan ng tao, wala baga? O mga naggagandahang, nagmamahalang sasakyan, ngayon nagsisipaglitawan sa tubig. Mga magagandang, mga tirahan na sa palagay natin matibay, itinutumba ng lindol, itinutumba ng bagyong malalakas, pagguho ng lupa. So yun po ay mga larawan po na ipinapakitan sa atin ng Diyos na ang mga bagay na ating kinakapitan wala talagang tibay. Isa lang ang matibay. Walang iba ang Panginoong Hesukristo, ang Panginoong Diyos, na dapat po nating doon nakaangkla ang ating kaluluwa, ang ating pag-asa. Ngayon, tatalakayin ko po sa inyo ang tatlong aspeto ng angkla. Una, firm, matibay. Yan. Lalo na nga kung ang angkla na pinagkakapitan ay ang Panginoong Diyos mismo. Ano po? Mahalaga na maintindihan natin ito. Pag sinabi nating ang ating kaluluwa, ang ating pag-asa, nakaangkla sa Panginoong Hesukristo, unmoving po yan. Unmoving, steadfast. Meaning, talagang matibay. Ang problema sa ating mga tao, pagka hindi muna tayo malalagay sa isang napakahirap talagang kalagayan, sa tao muna tayo aangkla, 'di ba? Sa pera muna tayo aangkla, 'di ba? Pero pagka wala nang nagawa yung pera, pagka nawala nang nagawa yung tao, saka lamang ang tao kakapit sa Diyos. Ibig sabihin, last resort ng tao ang Diyos. Last option ng tao ang Diyos. Huwag naman po sanang ganyan. Sana wala pang mga problema, dati nang nakaangkla ang ating buhay, dati nang nakakapit sa tunay na pagkakapitan, sa matibay na pagkakapitan. Walang iba ang Panginoong Diyos. Kaya nga po, itong mga nangyayari po sa atin, sabihin ko po sa inyo, kung nagbabasa kayo ng Biblia, hindi po ito ordinaryo. Hindi ito ordinaryong mga bagyo. Ito po ay pamamaraan ng Diyos upang pukawin ang atensyon ng mga tao, sapagkat marami ng mga tao ang nakakalimot sa Diyos, na tumatawag lamang sa Diyos kapag marami ng katatakutan, lalo na kapag may mga malalakas na lindol, malalakas na bagyo. Yan ang pagkakataon na ang tao natututong tumawag para humingi ng tulong sa Panginoon. Magandang umaga po kay Sir Luis R. San Jose Jr. So, wag naman sana. Kaya nga po tinuturo ng ating pag-aaral ngayong umaga na dapat nakaangkla ang ating kaluluwa, ang ating pag-asa, walang iba sa Panginoong Kristo, sapagkat ang unang aspeto ng angkla, firm, matibay. Pangalawa, secure. Secured po tayo sa Panginoon. Safe from danger. Tayo ay ligtas sa mga panganib. Oo, nakikita natin yung panganib. Oo, nararanasan natin yung panganib. Pero, sabihin ko po sa inyo, karanasan ko po ito sa buhay ko. Kapag nakaangkla ang ating kaluluwa, ang ating pag-asa sa totoong matibay na pagkakapitan, walang iba ang Panginoong Diyos, magiging safe po tayo sa danger. Magiging ligtas tayo sa mga panganib. Totoo, nararamdaman mo yung panganib, nakikita mo yung panganib, nararanasan mo yung panganib, pero kayang-kaya ng Diyos na ang sinumang nakaangkla sa Kanya, Kanya pong pag-iingatan. Yan po ang napakalaking bentahe, sabi nga, advantage, kapag ang tao, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang seguridad, ang kanyang pag-asa, iniaasa niya sa Panginoong Diyos. Hindi sa mga bagay na wala naman talagang tibay.
Kaya baga itong mga nangyayari sa ating mundo, tinuturo lamang ng Diyos ang isang napakahalagang aral na ang tao kailanman hindi dapat maging mayabang at huwag nating ipinagyayabang yung mga bagay na sa akala natin maaasahan. Sapagkat sa isang kisap mata, kaya hong ipakita ng Diyos sa atin na kung wala siya, wala tayong magagawa. Mga minamahal kong mga tagapakinig, hindi po ordinaryo ang mga pandaigdigang pagbaha. Hindi po ordinaryo ang mga pandaigdigang paglindol. Hindi po ordinaryo ang pandaigdigang taggutom. Hindi po ordinaryo ang mga nangyayari sa ating daigdig. Ito'y tinig ng Diyos. That's why sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, si San Pablo po ay nanawagan, nagsumulat, at ito'y mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 17, Talatang 30. Kung may Biblia kayong katabi, pwede ninyong basahin. Ano ang nasusulat dyan? Sabi po dyan, mahabang panahon na hindi pinansin ng Diyos ang pagbabaliwala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayon, Kanyang ipinag-uutos sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, na magsipagsisi at talikuran ang kasalanan. Yan ang purpose ng mga kalamidad. Pangbalanse yan ng Diyos para ang mga taong nagbabaliwala sa Kanya, kunin niya ang Kanyang atensyon para talaga umasa sa Panginoong Diyos na siyang angkla ng ating kaluluwa, angkla ng ating pag-asa. Kaya prangkahan po ito, mga minamahal kong mga tagapakinig, na nanawagan ng Diyos sa atin na ang buong tao, ang lahat ng tao sa sandaigdigan, magsisi ng kasalanan. Kapag kasi walang kalamidad, ang mga tao nabubuhay sa kasamaan, ang mga tao nabubuhay sa sobrang layaw, nakakalimot na sa Diyos. Ang pinakamasama pa nga, nandyan na nga ang katatakutan, nandyan na nga ang pwedeng pumatay sa tao, may mga taong nagbabaliwala pa rin sa Diyos. Talagang parang wala nang takot talaga sa Panginoon. Kaya mabuti na lamang kinaawaan tayo ng Panginoon. Hindi ito dahil sa magsasabi tayo, hindi tayo tinamaan ng bagyong Pipito kasi nanalangin ako. Hindi yabang ang tawag doon. Totoo, dapat tayong manalangin, pero dapat ang credit lagi, ang laging pagbabalik ng pagpapasalamat sa Diyos. Hindi tayo sinalanta ng bagyo, hindi dahil sa magaling tayong manalangin, hindi po ganun yun. Hindi tayo nasalanta ng bagyo dahil kinaawaan tayo ng Diyos. Yun. Wala nang iba. Tama lamang na manalangin tayo, kasi kung hindi tayo mananalangin, mahirap na maranasan natin ang awa ng Panginoon. Kasi binibigay lamang ng Diyos ang Kanyang awa doon sa mga taong nagpapakumbaba, kumikilala na kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Pangatlo na aspeto ng angkla, lilinawin ko po, bibigyan ko ng diin. Ito'y angkla para sa kaluluwa. Hindi ito angkla para sa ating mga pangarap, sa ating gustong pagtagal dito sa lupa, o sa mga material na bagay. Angkla ito, intended for our soul. Kasi nga, masyado tayong nakapokus sa mga bagay dito sa lupa. Isang bagay ang ating nakakalimutan. Ang pagtuunan po natin ng pansin, ang ating kaluluwa. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Nakakalungkot man isipin na mayroon tayong mga nakita, napabalitang mga namatay. Pero alam nyo, kung sila'y sumasampalatayang totoo sa Panginoon, ligtas ang kanilang kaluluwa. Totoo, nakakalungkot naman talaga. May mga namatay, lalo yung nakaraang bagyong Christine, at sa ibang panig ng mundo, may mga binawian ng buhay. Pero ang pinakamahalaga nga, kaluluwa. Kasi anumang oras, anumang sandali, sa iba-ibang pagkakataon, sa iba-ibang pangyayari, pwede talagang bawian ng buhay ang tao. Kaya nga, habang buhay pa tayo, napakahalaga na tayo po ay nakaangkla sa makapagliligtas ng ating kaluluwa.
na habang buhay pa tayo at maraming pagdadaanan pang mga susubok ng ating pananampalataya, ang mahalaga, nakaangkla tayo sa totoong pwede nating maasahan. May seguridad tayo sa Panginoon. Yan ang magandang balita. Dito sa mundo, maraming masamang balita. Pero pag ikaw nasa Panginoon, may magandang balita. Bakit? Sapagkat sa Panginoon may seguridad, may kaligtasan, may pag-asa. O ngayon, bago ko ito tapusin, ano ang dapat nating maging ugali? Ngayong nalaman po natin itong ating pinag-aaralan. Magandang umaga po kay Abraham Bulusan. Magandang umaga din po kay Ma'am Evelyn Presbitero. Kaano-ano nyo po si Pastor Isaiah Presbitero. So magandang umaga din po kay Pastor Isaiah Presbitero. So anong dapat nating maging ugali? Una, hold fast to hope. As anchor of our soul. Tayo'y manangan lamang sa pag-asang nasa Panginoon. Uulitin ko pag-asang nasa Panginoon. Hindi pag-asang nandoon sa mga bagay na akala natin may pag-asa tayo roon. Pero sa isang iglap, pinakikita ng Diyos, wala tayong pag-asa talaga sa mga bagay dito sa mundo. Pangalawa, trust in God's promises. Kung isa kang totoong mananampalataya ng Diyos, ang Diyos may mga pangako sa atin. Kanino niya ipinangako? Sa mga nagtitiwala, sa mga totoong sumasampalataya sa Kanya. Kaya kahit may mga problema, mabibigat na dagok sa buhay, huwag po tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos ang ating pag-asa. Sabi nga po sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, sa sulat ni Haring Solomon, Mangangaral, Kabanatang 9, talatang 4, kung may Biblia kayong katabi, pwede niyong basahin ngayon, na ang sabi diyan, hanggang nabubuhay ang tao, hindi siya dapat mawalan ng pag-asa. Mawalan man po tayong mga material na bagay, hanggang binibigyan tayo ng Diyos ng buhay, yung mga nawala, pwede yang maibalik hanggat tayo umaasa sa Diyos. Pangatlo, find stability in Christ. Umanap tayo ng katatagan, ng kasiguraduhan. Kanino? Sa Panginoong Kristo, sa Panginoong Diyos. Siya lamang ang bukod tangi na makatutulong sa atin kahit pa sa pinakamahirap na tagpo sa ating buhay. Mga minamahal ko mga tagapakinig, hanggang dito na lamang, at sa lahat po ng nakapakinig nitong devotional message ngayong umaga, naway magdulot ito sa atin ng pag-asa, ng lalo pang pag-asa sa Panginoong Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, marami pong salamat sa paalala mo po sa amin na kung mayroon mang dapat paglagakan ng aming pag-asa, ng aming seguridad, lalo na ng aming kaluluwa, ikaw yon, sapagkat ikaw ang tanging nag-iisang buhay, makapangyarihang Diyos, makapangyarihan sa lahat, may alam sa lahat. Kaya ngayong umaga, dalangin ko po ang lahat ng aming kababayan, mga tao sa sandaigdigan, lalo na ang nakakaranas ngayon ng anxiety, depression, takot, pangamba, kung ano-ano pang mga negatibong emosyon. Kaawaan mo sila, Panginoon, tulungan mo silang makabangon, bigyan mo sila ng kalakasan upang muling magsimula sa buhay. Salamat po, Panginoon, itong aming dalangin, pagpalain mo po ang lahat ng nakinig at nanood at sa lahat pa po ng magre-replay nito. Purihin ka, Ama, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Ito pang inyong lingkod, Pastor Luis Bulanyo sa technical side. Nakasama natin si Sir Stephen Fabis. Susunod na po ang Kakampi Network News, ibabalita ni Sir John Bernas. Pakinggan po ninyo ang uling awit. Magandang umaga po sa inyong lahat.